Sumuko na agad ang mga Chinese. Ayon kasi sa kanilang federasyon, halos paulit-ulit na lang daw ang mga pangyayari na kahit ginawa na nila lahat, kahit ilang beses pang pagplanuhan ng Gilas, abay ganun pa rin ang resulta. Kahit pa nung panahon na tinira nila si Brownlee sa kanilang pa-drug test. Ngayon, parang inaamin na nila na kahit mahirap daw tayong talunin, abay lalaruin lang daw nila ang dapat na game sa qualifier na to dahil ito naman ay final window na. Alamin ang iba pang detalye. SMB, binunyag na maging sila ay hirap maabot ang salary na gusto ni Romeo tapos injury prone na masyado. Kaya para sa kanila, hindi worth it na siyang dahilan kaya binigay na lang ito sa Jeep. Tara, pag-usapan agad natin. Mamayang gabi alas 7 Manila time magsisimula na ang labanan at bago pa man ito magsimula may mensahe na agad ang mga Chinese na para bang sumusuko na agad sila sa laban. Sa kanilang Chinese Basketball Federation page, sinabi nila na alam daw nila ang kanilang capacity at nakikita daw nila na ang Gilas medyo malayo na talagang abutin. So parang nag-concede na yata sila. Alam niyo kung bakit? Huling game na nakaharap natin sila, natalo natin sila ng almost 50 points ang lamang. Sa unang game parang makikita mo na lumalaban talaga sila all out pero sa mga hulihang quarters, lalo na kapag umiinit na yung mga shooters natin, dun sila bumibigay. Hindi na nakakabangon. Kahit sabihin natin na may Kai Sotto kasi tayo doon, kaya naiwanan natin sila ng malaki. Kahit wala tayong Kai Sotto, meron naman tayong AJ Edu, kaya wala pa rin silang kawala. Naisip din ng mga Chinese na kahit ngayong mainland China Team A na may 7-footer pa yan hindi magawang talunin ng Gilas. Parang ang bait ng Chinese ngayon Naalala ko pa noon na lagi lang sinasabi sa kanilang social media accounts at mga interviews na nagyayabang. Sila din yung may sabi na halos lahat na raw ng Gilas players hindi pure Filipino. Sinabi nila yon nung natalo sila laban sa Gilas at naipasok na Justin Brownlee ang crucial basket na siyang ikinagalit ng todo ng mga Chinese at todo rin ang galit kay JB. Kaya nagkaganon. So kung isiping mabuti, hindi nga nila matalo-talo ang Gilas sa China, ano pa kaya ng Chinese Taipei na parang lower version lang yan nila? Kasi yung ibang players nila na magagaling, inaakyat nila sa Team China. Hindi naman natin sila minamaliit pero sila na mismong may sabi niyan na mas lalong humihirap at pahirap ng pahirap pang talunin ng Gilas Pilipinas. Sinabi din ng mga Chinese na ibang klase din daw ng coaching na meron ng Gilas. Walang predictability, mahirap basahin. Pababa naman sa mga players, maganda din daw ang balasan at balansin ng bawat isa. Mas lalong nag-i-improve ang shooting. So asahan natin mamaya na maraming players ang ipapahinga ni Coach Tim Cone para naman sa magiging laban natin sa New Zealand Tall Blacks February 23 alas 10 ng umaga po yan Manila time. Good rematch to sa Tall Blacks dahil nagngangalit din yan sila sa atin dahil sa pagkatalo nila laban sa atin recently. SMB, binunyag ang isa sa mga dahilan kung bakit nila binigay si Romeo sa Jeep. Ayon sa kanila, sobrang laki daw ng talent fee ni Romeo at sa sobrang laki nito, kailangan pa raw isakripisyo ang sahod ng mga teammates niya para lang mapunan to. So ganun kalaki. Abay grabe naman pala kung ganun. Si Romeo tumatanggap na hindi masyadong worth it kasi hindi naman siya halos nagagamit at lagi na lang siya napapaupo. Mas madalas pa yan na nagkasunod-sunod ang injury niya sa tuhod. So kung hindi na kaya ng SMB, paano pa kaya ang Jeep? Kaya palang binigay na lang nila to. Kaya pala ilalagay sa franchise for sale ang Jeep dahil mas nalulugi pa sila ngayon. At dahil si Romeo na lang din ang ating pinag-uusapan, abay susubukan daw ni Romeo na maglaro sa labas kung kaya. Pero kung hindi, sa MPBL na lang daw siya. Dahil bukod sa wala nang ibang kumukuha sa kanya sa PBA, sobrang laki din daw ng offer sa kanya ng MPBL. Biruin nyo, kaya pala ng MPBL magpasahod ng hanggang 1.5 million. Halos tataubin pa yung offer ng CBA sa kanya noon na 1.3 million kada buwan. Balik kahit pala madisban ng Jeep, walang magiging problema kasi maraming opportunities na naghihintay sa kanya. Si Vic Manuel nga hindi na tinapos ang kontrata niya sa Jeep kasi gaya nga ng sabi natin, ibibenta na raw ang Jeep. Si Romeo na lang ang susunod. Ayon sa Jeep Management, may plano pa raw sila gawin kay Romeo, yun nga ay kung papayag to. Magpapakipot pa ba si Romeo kung meron namang mas malaking offer sa labas ng PBA?